Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Uulan ba? May paparating bang bagyo? Yan ang mga madalas nating inaasahang malaman sa balita. Sa GMA Integrated News, may 4 na bagong weather presenter. Ang pinaka-experience sa kanila ay veterano na sa weather reporting sa ibang channel at makakausap ko ngayon, si Amor La Rosa. Magandang araw sa iyo, Amor. Thank you for joining us. Bago po ang lahat, congratulations muna sa recent award na natanggap po ninyo. And I'm also thankful po for this opportunity. Salamat po. It's an honor. 6 months ka pa lang, no, na weather presenter na on-cam sa GMA Integrated News, no? And for 10 years, ang weather anchor natin sa GMA ay si Mang Tani. How does it feel to succeed an icon in our industry? I would say na hindi pala mapapalitan ang isang mangtani, no? Kasi iba po talaga ang ekspertong totoo. Of course, may pressure, hindi naman namin na maiaalis yun. Pero tinitingala po namin si Mang Tani. And of course, isa rin siya sa mga inspirasyon namin para maging better kami na presenter. Kasi itong weather and climate change, sobrang complex nito and mahirap po itong ipaliwanag sa mga kapuso natin. Tulad na banggit ko kanina, hindi ka naman baguhan, no? 5 years ka rin naging weather presenter sa Panahon TV, sa ibang channel. Naninibago ka ba sa role mo sa GMA? Hindi po. Na-miss ko rin yung pagiging weather presenter. So, actually, hindi ko po inaasahan na makakabalik pa ako. Kasi for me, okay na ako dun sa 5 years na experience ko before dun sa dati kong trabaho. And then nag-stop ako for, I think, almost 2 years, no? Tapos, nung bumalik ako ng GMA, hindi ko po talaga binalak or plinano na mag-apply as a weather presenter. Pero nung nabigyan ako ng opportunity na maging producer nga po, sumulat ulit for weather, masaya na po ako doon. And nung nabigyan pa ako ng chance na maging weather presenter, masarap sa feeling kasi parang bumalik yung dati kong gustong-gustong gawin. And yung pagiging weather presenter mo sa GMA, no? Kadalasan nasa studio ka like most of our weather presenters now and in the past, no? Pero sa Panahon TV noon ay madalas kang outdoors. Ano yung difference? Does it make a difference when you're reporting the weather pag nasa outdoors ka versus being indoors in a studio? Mas challenging po kapag sa labas kasi wala kang teleprompter. Dapat kung ano man yung nasa isip mo, masabi mo kagad nang hindi ka nag-stutter. And syempre kapag po outdoors, feel na feel mo talaga kung ano yung weather condition nire-report mo. Lalo na kung doon sa area na yon yung binabalita mo. And sa studio naman, um, parang camera lang yung kaharap mo eh. Tapos yung chroma. Pero for me, na-enjoy ko naman po pareho kasi gustong-gusto ko yung nagtuturo ako sa chroma. Yung tipong nahahawakan mo kung wari, yung mapa, yun. Tapos sa labas naman, ang gusto ko po doon, nasa-challenge ako kung paano ko i-deliver yung news na wala akong script or kumbaga impromptu. Pero syempre hindi ako mawawala dapat doon sa topic na dinidiscuss ko tungkol sa weather. Seasoned weather presenter ka na kahit medyo bata ka, no? Mas bata ka, of course, by more than a few years than Mang Tani. So, what do you hope to become in the near future? Gusto mo bang ipagpatuloy itong ginagawa mo ngayon? Yes po. Gusto kong ipagpatuloy. Parang for me, napaka-close na sa heart ko ng weather reporting. And kung hindi man po pala rin na as in on-cam ako hanggang sa mga susunod na taon, siguro pagpapatuloy ko as a producer po. Yun yung goal ko sana kung ibibigay po sa akin yung chance. Have you thought of your image and branding? Halimbawa, si Mang Tani, alam natin na, he was a folksy weather personality na meteorologist na galing Pag-asa, which gave him credibility. At the same time, he could speak like the common man, no? Yung isa pang predecessor, ni Mang Tani, si Ernie Baron, was known as an inventor, a geek. Before even the word geek siguro, no? Nandiyan na si Ernie Baron. Ikaw ba, anong ninanais mong maging image or branding? Will you be Aling Amor one day, for example? Pwede
siguro, or gusto ko yung mas malapit ako sa tao, yung parang kabarkada ko lang sila or kaibigan. Yung ganun pong delivery, hindi masyadong formal, para mas conversational yung pag-deliver po. So, yung ganun. Hindi ko alam kung ano magiging tawag. So, isa ka sa mga unang babae na regular na nag-represent ng weather sa Pilipinas. No? Do you feel a responsibility as a woman weather anchor na maging, halimbawa, role model, or feeling mo ba doesn't, it shouldn't matter? Conscious ka ba na isa ka sa mga unang babae sa role na yan? I think wala naman pong kailangan na pinakang gender mismo ng isang weather presenter. Parang kahit sino naman. And wala naman pong pressure sa akin na kailangan ko patunayan na pag babae, kailangan parang iba yung dating kapag weather presenter. Wala, I am just doing my job po as a weather presenter, and hindi ko na po iniisip na babae or lalaki dapat. Kailangan kong patunayan na nandito ako, na patunayan ko na kahit babae ako, kaya ko. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko, and ina-enjoy ko lang po. Pero walang pressure when it comes to sa gender ng pagiging anchor or reporter sa weather ko. Well, that's good. That means you didn't feel na may gender barrier, no? Ang pagkaroon ng ganyang klaseng role, no? So that reflects the values din of our industry. Okay, gusto kong mag-shift gears ng konti, no? It's the anniversary of Super Typhoon Yolanda this month, November. Mm-hmm. It's the 10th anniversary kasi naganap yun 2013, so 2023 na ngayon. Where were you on that day? And I know you're already working, no? Mm-hmm. And how did you react? What did you do on that day? Nung Yolanda po, weather presenter na po ako dun sa Panawan TV, and nasa Pag-asa po ako that time, nung pinakang landfall ng Bagyong Yolanda. Nung chinecheck ko nga yung Facebook memories ko, lumalabas yung status ko doon na nag-update ako ng landfall nung Bagyong Yolanda. So naka-anim na landfall po kasi yung Yolanda. At nung time na yun, parang normal lang na pagbabalita tungkol sa bagyo, pero mas exciting po kasi and challenging talaga for a weather presenter kapag may mga bagyo, kasi parang crucial eh. Lalo na noon na sobrang lakas po ng bagyo. Yung Bagyong Yolanda kasi nasa labas pa yun, hindi pa yung Yolanda, parang Haiyan. Haiyan pa po yung international name. Nakabantay na po kami hanggang sa pagpasok. And nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility, malakas na yung bagyo. So, ina-expect po namin, together with Pag-asa, na nakakausap po yung mga forecaster, na talagang malakas po ito pagpasok pa lang ng PAR. And nung nag-landfall na, nakikita na namin yung videos na storm surge, yung sobrang parang nilamon ng dagat, yung bahagi po ng Leyte. And nakikita ko rin na monitor namin yung landfall, yung 6 na landfall yun. And mabuti na lang po, Sir Howie, mabilis yung pagkilos ng Bagyong Yolanda. Kasi kung mabagal, parang na-wash out na siguro po talaga buong summer or Leyte. So, yun, noong time na yun, nandun po kami nagbabantay, and doon din namin parang na-realize yung emphasis talaga dapat sa storm surge, no? Parang ito naging issue po ito before na hindi daw binalita yung tungkol sa storm surge. Ang totoo po yung binalita naman, no, yung storm surge. Yun nga lang, hindi natin inaasahan na ganun kalakas talaga o katindi yung storm surge po na mararanasan po dun sa lake. Kasi puro bodies of water nga doon, kaya prone po talaga, no, yung area na yun dun sa storm surge. Well, so alam na ng mga weather forecasters na this is going to be a very, very strong typhoon. Malayo pa lang binansagan na siya na super typhoon, ano. But it was also one of the deadliest, if not the deadliest, storm in our history, more than 6,000 people died. Yung ba yung ganong klaseng disaster that would cause that many deaths,
na foresee ba? Kasi you compare it to like Typhoon Odette, which was also very strong, no? Pero relatively, of course, may mga namatay din nung Typhoon Odette, pero it was much of it was property damage, no? But dito sa Haiyan, Yolanda, more than 6,000 people died. I think hindi po din na-foresee na ganun kadami yung posibleng mamatay, ano? Kasi kahit yung mga nasa evacuation center, kumbaga, yung LGU naman, evacuate naman sila ng mga residente. Pero mismo, yung mga pinagtaguan o kung saan lumikas po yung mga tao, di ba nga kahit po sa simbahan, talagang yung mga doon na pinagpuntahan ng mga tao, kahit yun, na-damage po eh. So, I think sobrang lakas lang talaga po nung bagyong Yolanda. In retrospect, ano yung mga lessons natin from that disaster? What should we do next time pag yung mga forecasters natin, in government authorities ay may nakitang paparating na ganung kalakas na bagyo, and how should we as media professionals respond? Actually, Sir Howie, mula po nung nanalasa yung Bagyong Yolanda, nagkaroon po ng pagbabago po dun sa way ng forecasting ng pag-asa. No? Kasi I think a year after or 2 years after po nung disaster na yun, kasi pinag-aralan muna nila kung paano i-implement. After nun, nagkaroon po ng pagbabago sa signal. Yan, yung mga public storm warning signal na tinatawag na natin ngayon na tropical cyclone wind signal. Before po kasi wala pa tayong signal number 5. Yung super typhoon din po na term, hindi siya ginagamit pa ng pag-asa noon, before Yolanda. Yung Yolanda po ng typhoon pa yung for them na. Technically, typhoon pa po doon sa pinakang reference po nila. Pero nung dumating na yung Yolanda, sinama na nila yung super typhoon na term. So, dahil po sa Yolanda, nagkaroon tayo ng signal number 5 and then nadagdag na po yung super typhoon. Tapos nabago na rin yung kung gaano kalakas yung hangin no bawat category ng bagyo. Kasi itong si Yolanda po, more than 220 kilometers per hour yung lakas niya. Basta malakas po talaga. And yun, lumagpas na dun sa lakas ng hangin na itinalagay natin for category na typhoon. Kaya nagdagdag po sila kasi parang ay na-realize po nila na ay kulang kasi sobrang lakas pala nitong Yolanda. Hindi na lang typhoon yung kailangan gamitin. So ngayon, mas natatakot po yung mga tao, mas nakakapag-prepare tayo kapag naririnig na natin yung super typhoon. Kasi di ba kapag sa mga balita, yung atin sa media pag sinasabi natin, hindi tayo not to cause panic, but para magkaroon lang po ng urgency dun sa viewers natin. And then, yung storm surge, lagi na rin pong sinasama. As much as possible, kailangan maipaliwanag sa kanila kung ano yung magiging effect. And yung mga signal number 5, ayan din, bukod po sa super typhoon na term, kapag sinabi signal number 5, ayan, parang at least yung ma-alarm na po yung mga residents. So, yun po yung ilan sa mga pagbabago na nagawa after nung Yolanda. And dun po sa LGU naman, sa Tacloban, I'm sure nagkaroon na rin po sila ng better na way para magkaroon po ng better disaster preparedness yung kanilang community. Naalala ko noon nung nagre-reflect tayo, o kami kasi wala ka pa sa GMA noon, and I would discuss it also with some of our colleagues, no. Yung storm surge kasi parang bagong term noon kasi matagal nang hindi nagaganap on that scale, no. And of course, storm surge was an alien or strange terminology at English pa. Ngayon, paano mo ipapaliwanag sa mga salita o sa wika na maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino ang storm surge? Yung storm surge po kapag sobrang lakas ng hangin na dala ng bagyo, kumbaga yung sa body of water na malapit po dun sa landmass, kumbaga sa sobrang lakas ng hangin na dadala yung dagat halos yung pinakang level ng tubig tumataas hanggang sa nadadala po dun sa lupa. Ngayon, ang nangyari po dun sa Yolanda kasi sobrang lakas po ng bagyo. So, yung impact din niya dun sa dagat na malapit po dun sa land area kung saan nakatira yung mga residente,
ganun din katindi. Ganun din kadami yung nadala na tubig. And yung inundation o yung inabot po ng tubig, ganun din kalala. Kaya po kahit nagpakalayo-layo na yung mga residente, lumikas na sila dahil po dun sa tindi ng tubig na naangat no dahil po dun sa Bagyong Yolanda. Ganun din kalaki yung naging damage. And I think nung time na yon siguro mas dapat nga pinaliwanag po dun sa mga tao kung ano po yung storm surge. Kasi parang ang dating issue is yun daw tsunami. Parang tsunami lang daw yung alam nila. Hindi nila alam yung storm surge. So I think Oo. as a weather presenter before, siguro dapat sa akin din, no, dapat mas naipaliwanag ko rin ng maayos. Doon nababanggit naman po namin sa reminders, sa public, dun sa aming report. Pero yun nga, siguro, next time, para maiwasan, mas ipapaliwanag sa kanila, ano ba yon muna, tapos ano po yung mga pwede nilang gawin para mailigtas po yung buhay nila. Since then, no, maraming nagsasabi na ang Yolanda ay hudyat o isang consequence ng climate change, yung pagbabago ng ating klima. Ano ba yung connection? Hindi lang po yung Bagyong Yolanda siguro yung mga mas malalakas din na bagyo sa ibang parts ng mundo, no? Pero dito sa Philippines, yun nga, yung Yolanda, and yung iba pang mga super typhoon this year, yan. Kasi pag mainit yung karagatan po, Sir Howie, syempre yung climate change na relate natin. Kapag sinabi kasi climate change, yan yung um, unti-unti na pag-init na global o pagtaas ng global temperature na halos hindi natin makontrol. And actually, yung po ay dahil sa pagdami din no, ng concentration ng greenhouse gases. Pero ang lagi ko rin sinasabi, yung greenhouse gases naman, hindi naman siya totally masama lang yung naidudulot. Pang-balance po yung greenhouse gases natin. And kung wala po yung greenhouse gas, hindi po magiging livable yung Earth. Kasi magiging icy planet lang, sobrang lamig. Pero dahil po sa greenhouse gases, yung concentration, imbes na maging mainit and hindi po maging livable yung Earth, kumbaga may natatrap dahil sa greenhouse gases doon sa atmosphere na may mga heat from the sun na nag-reflect or nagba-bounce back and meron din namang natitira dito sa Earth. So, nababalance po. Ngayon, ang nangyayari sa climate change kasi, kumakapal ng kumakapal yung concentration ng greenhouse gas. Kaya po, ang nangyayari kapag mainit, the warmer air po kasi holds more moisture. So kapag painit ng painit yung ating temperature sa ating mundo, mas dumadami rin yung moisture and very favorable po yon sa paglakas ng isang bagyo. May mga studies nga no ina-associate natin dun sa climate change yung pag-increase po ng ating global temperatures sa more destructive na tropical cyclones just like Yolanda. So kapag hindi po natin napigil yung pag-init na ating mundo, expect natin na mas malalakas yung mga bagyo and more destructive po yung mararanasan natin na bagyo. Lalo na dito sa Philippines na mga 19 to 20 na bagyo yung average na pumapasok sa area of responsibility. Though average lang naman yun, pero ganun po kadami, imagine, kung posible po na maka-apekto sa atin. So, paano natin mapipigil itong tuloy-tuloy na pag-init ng mundo? Yung iba kasi parang wala na magagawa, it's too late, parang gano'n, no? Pero in our own simple ways naman, Sir Howie, meron naman tayong magagawa, no? Meron tayong pwedeng gawin sa bahay, doon muna magsisimula. Though it may sound cliche, Sir Howie, yung mga conservation ng energy, carpooling, yung pakiki-cooperate natin sa ating community kapag merong projects or meron silang initiatives para po sa climate change, pwede naman tayong sumali doon. And of course, sa media din, no? Parang sa atin, malaki yung responsibility natin para mai-disseminate yung information, maipaliwanag sa mga tao na meron tayong magagawa in our own simple ways. So every small step counts naman po. So,
ano lang, basic question lang tungkol sa weather, no? Anong kaibahan ng weather o panahon at saka climate? Yung weather, short term yan na condition. Pwedeng iba yung weather sa umaga, sa weather sa tanghali, sa weather sa hapon at sa gabi. So yun yung day to day or pwede ring hourly na pagbabago sa ating panahon. Yun naman po climate, longer term yon. Yun yung tinitingnan po ng ating mga expert at least 30 years. Ano ba yung weather condition during that 30-year na period? So yun po yung climate. Halimbawa dito sa Philippines, pwede natin sabihin na ang weather today ay mainit, tapos mamayang hapon pwedeng umulan. Pero yung climate po natin dito, we have 4 climate types, no? Nahati po yun, depende sa kung saan area ka nakatira. Meron tayong tinatawag na climate type 1. So yung climate type 1, kasama dun yung western sections po ng ating bansa. Yun yung usually nakakaranas po ng two pronounced seasons. Yun yung tag-ulan at tag-init. Pero sa other parts of the country, meron silang halos buong taon maulan. Meron namang parts ng ating country na halos buong taon wala masyadong ulan. So yun yung climate na nila, yun na yung climate type. Kaya long term po siya. Kumbaga yun yung na-observe over the past 30 years and yun na rin po yung basehan natin. Para sa mga bagyo rin po, Sir Howie. Halimbawa kapag November, climatologically speaking, ayon po sa pag-asa, yung mga bagyo kapag ganitong buwan, over the past 30 years, ang na-observe nila, yung track ng mga bagyo, it's either lalapit po sa may Southern Luzon or Visayas, sa Luzon or Visayas area. And may time din na lalapit lang po ng konti sa may Bicol region and then magre-recurve. Kumbaga magbabago po sila ng direction, lilihis po sila ng direction. So yun yung climatological records na meron ng pag-asa. Kumbaga, mahabang panahon na pinag-aralan po nila and yun yung lumabas sa kung ano yung nararanasan ng area na yun. Yun yung climate na meron sila. And yung weather, yun yung short term, na pabago-bago talaga. So in terms of planning, no? So how far um, can people like you provide weather outlooks? For example, ngayon, ang dami na nagpaplano tungkol sa mga pupuntahan nila, gagawin nila over Christmas break sa Disyembre. Maraming mga kamag-anak na uuwi sa Pilipinas, no? For Christmas. Ano bang maasahan nila na weather? Or is it really too early to tell? Yes po, Sir Howie, medyo maaga pa po talaga, no? Kasi habang tumatagal yung outlook natin sa weather, mas tumataas yung uncertainty na tinatawag natin sa weather. Kasi ang dami pang pagbabago na pwedeng mangyari. Pero based po sa ating nakikita, no, yun nga, sa recent patterns, kapag December, meron tayong 1 or 2 na bagyo. As of November po yan na Climate Forum ng Pag-asa, sabi nila merong 1 or 2 na tropical cyclone na posible na pumasok or mabuo sa area of responsibility natin. And may chance na maglandfall yung bagyo, probably sa may Luzon or Visayas area rin, or maaaring sa northeastern Mindanao, depende po. Kasi ngayon, meron tayong amihan, and kapag meron po tayong amihan, medyo lumalaki yung chance na magla-landfall yung mga bagyo. Bakit? Kasi yung amihan po, iba yung characteristic niya doon sa bagyo. So kapag may bagyo na pumapasok sa area of responsibility, yung amihan kasi, pag ganito po siya, yung hangin. So kapag may pumasok na bagyo, itutulak niya papunta dito sa atin, sa bansa. So, mas malaki yung chance na mag-landfall. And inaasahan din natin sa ngayon, yung mga pag-uulan, more on sa northern and central Luzon dahil nga po sa amihan. Pero light to moderate rains lang naman yun. Pero kapag nagtuloy-tuloy, pwedeng magdulot po ng mga pagbaha or paggunan lupa. Hindi din natin inaalis yung chance na may iba pang weather systems like cloud cluster, low pressure area, or ITCZ na maka-apekto po sa ating bansa. Ibig sabihin po kahit walang bagyo or hindi man matuloy yung average number na expected na 1 or 2 bagyo sa December,
posible pa rin yung masamang panahon. Nabanggit mo kanina ang amihan. We often hear that word in tandem with habagat. Why do people like you sa weather sector keep repeating those words? Ano yung significance nila? Yung amihan and habagat po kasi, yan yung dominant weather system na umiiral ngayon. Like ngayon po, amihan. Pero sa ngayon, medyo mahina yung amihan eh. Kasi halos kakadeclare pa lang naman ng onset ng amihan. In the next few months, lalo po yan lalakas. So, expect po natin yung medyo paglamig lang naman ng ating panahon. Kasi yung pinakang peak ng amihan, January to February po yan. Yan yung nakakapag-record na tayo ng mabababang temperature. So, bakit siya mahalaga? Kasi para ma-monitor din po natin, lalo sa farmers, kapag po malakas yung bugso ng amihan, minsan nagyayelo yung mga gulay nila. So, nasisira yung mga pananim nila. So, mahalaga po na ma-monitor din natin yung minimum or lowest temperatures na inaasahan dahil sa amihan. So, kahit wala po tayong snow or winter dito, di ba, nagyayelo pa rin, nasisira pa rin yung mga pananim po ng ating mga farmer o naapektuhan pa rin yung agricultural sector. Pero yung habagat naman, iba naman yung effect niya. Damage din sa agriculture pero mga baha naman. So yung amihan po, cold and dry air po yan. Yun namang habagat, warm and moist. So yung habagat, pag sinabi natin yun yung dominant, inaasahan po natin maulang panahon. Kung natatandaan po ninyo nung mga nakaraang buwan, no? Kahit walang bagyo, kahit hindi naman naglandfall yung bagyo, dahil hinahatak niya o ina-enhance niya yung habagat, sobrang baha po yung naranasan natin. Kahit dito sa Metro Manila, di ba, sa Central Luzon, Bulacan, ayan, ilang days po silang binaha dahil yan sa hanging habagat. Kaya importante po talaga na masabi natin and maibalita po natin palagi yung impacts nitong habagat and But they also indicate wind direction, no? Tama ba? Because I remember nung pumutok yung Taal Volcano noong January 2020, ang karamihan ng ashfall ay nag-drop sa bandang norte, no? Places directly south and east, hindi masyadong tinamaan ng ashfall na mostly nahulog doon sa papuntang Maynila all the way to Bulacan, no? And ang sinasabi ng mga eksperto ay dahil yun sa amihan. Parang dinala ng amihan palayo ng south at palayo ng Batangas papuntang Cavite at Maynila and other points north. Yes, hangin po talaga yung amihan and habagat. So, yung amihan, yan po yung hangin na nagmumula po sa northeast mismo. Kaya po yun din yung tawag sa kanila, northeast monsoon and southwest monsoon. Depende po sa pinanggalingan nila, yung origin. So, yung southwest monsoon, yan yung galing po sa southwest. Actually, ito pong habagat, dadaan yan sa Indian Ocean hanggang mapunta po dito sa atin. And then yung isa naman, hangin na nagmumula po sa Siberia or mainland China. Habagat, southwest, and northeast monsoon naman yung amihan. Okay, got it. So, I want to ask you, no, kasi nabasa namin na madalas kang nag-lecture at nag-interact sa mga kabataan. So, may nabasa kaming tungkol sa isang study sa The Lancet, which is a medical journal, no, na kilala sa mundo, no. Meron ang sabi dito sa study ay may emerging evidence from global surveys among children and adolescents in 10 countries that showed that extreme climate anxiety, yung pagkakaba, no, was the highest in the Philippines. So, ikaw bilang isang public educator and nagiging guest speaker ka sa mga schools, no? Ano yung napapansin mo sa mga kabataan? And are you surprised by this? Ako, nagulat ako dahil hindi dahil nasi-stress yung mga kabataan, pero may awareness pala yung mga kabataan tungkol sa climate crisis natin, climate anxiety, no? Yes, recently lang, no, yung pong pinuntahan ko sa Far Eastern University, yung mga student na nandun,
sobrang awareness nila tungkol sa climate and yung interest nila, marami silang questions dun sa mga kasama ko rin na speakers and kasama namin yung Climate Change Commission doon. And meron ding international reporter na ang hawak niya is mga climate change issues or stories. And yung mga estudyante po doon, nag-aaral po talaga sila. I think may subject na po na talagang pinag-aaralan yung tungkol dito sa climate change. And then, siguro yun na po yung pinaka recent na napuntahan ko na may mga estudyante. Pero before, nag-discuss na rin po ako sa mga bata. And sobrang hirap, no? Kasi kailangan marami kang visuals or examples, maraming tanong yung mga bata. 6-year-old po na students na nag-talk po ako sa kanila tungkol sa climate change. And yung mga basic lang muna yung tinuro ko, yung greenhouse gas, and yan yung greenhouse effect, yan. And surprisingly, alam na po nila yung tungkol doon. So parang sa ngayon po kasi, I think talaga pinag-aaralan na or sinasama na po sa curriculum yung mga disaster preparedness, including yung climate change. Parang hindi ko po masabi kung climate anxiety yon, pero I think mas vocal sila sa kung ano yung mga pwede nilang gawin eh. Yung like, may mga pinopropose sila na balak nilang gawin in the future, yung mga projects nila para makatulong nga sa disaster preparedness. Pero yung as in nag-worry, ganon, more on the positive naman po yung nakita ko po sa kanila. Positive side na kaya natin nalabanan yung climate change. Actually, doon po ako napahanga. Kasi yung ibang tao, di ba, pag sinabi mo climate change, parang wala tayong magagawa dyan, parang ganon. Normal lang naman yan, nangyayari talaga yan. Well, tama naman po. Meron naman talagang climate change. Yun nga lang, yun yung natural na nangyayari. Pero sa atin po kasi ang problem ngayon yung man-made. No, yung parang human caused na, human-induced na dahil po sa activities ng mga tao, lumalala, kumaga bumibilis. Hindi natin makokontrol talaga yung pagtaas ng global temperatures. Pero hindi ganun kabilis dapat sa nangyayari po ngayon. Okay, Amor, nabanggit mo na nagsalita ka sa FAU, Far Eastern University, as a guest speaker. You are an alumna of that university, ano? Nag-aaral ka ng mass communications doon. But at the same time, you were also active in theater. Yes. Nakatulong ba yung theater background mo in your current job? Naku, ang laking tulong po, Sir Howie, kasi sa pag-decide ko pa lang kung mag-audition ako for Panahon TV or not, yun yung isa sa mga naging factor ko. Dapat po kasi may first job na talaga ako, corporate yon na company. And then, narinig ko yung tungkol dito sa audition for Panahon TV. May nakalagay naman po doon na qualifications na kailangan interested in science, may background sa ganito, may kahit papano alam sa meteorology. Ako po, aminado ko na during that time, wala naman talaga akong background or hindi ako ganun kahilig sa science. Pero for me, mas pinili ko po yun kasi I think closer sa heart ko yung, I think performance din talaga po. Tama po kayo eh. Parang may tuturing din na performance yun. Kaya parang tinry ko rin. Kaya yung pag-audition ko doon and pagbitaw ko doon sa isang opportunity na dapat mag-first day na ako and the same day also na audition, I think I made the right choice. And dahil po yun din sa theater background ko nga, na parang kahit papano alam ko na, kaya ko eh, magpe-perform din naman ako dyan eh. Parang it's a performance also without acting. Kasi syempre, kailangan hindi ka fake, di ba po, kapag yung nagde-deliver ka. So, naturally pa rin, pero performance pa rin po yun, yung ginagawa natin. Yung sa voice, yun nga, yung how we present ourselves. Yeah. Okay. Amor, we'll let you go now. We know you need to prepare for 24 Oras as a weather producer. Thank you for sharing your knowledge and thank you for your service to the public. Mabuhay ka. Amor La Rosa, weather anchor and producer ng GMA Integrated News. Maraming salamat. Thank you, Sir Howie. Maraming salamat po. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.